tayo sa series ngayon ng Stories of Change. Hindi ba ako parang nilipad? Nilipad ako, no? Yeah. Okay, sa Stories of Change tayo. Ito ay mga buhay ng mga taong binago ng Panginoon. Natapos tayo kay Rahab, kay Levi, ngayon ay Samaritan Woman. Next week is yung last na ng series natin, si Zacchaeus. Habang nag-undergo tayo sa series na ito, meron ba kayo natutunan? Meron ba kayo napipick up? Natatouch ba ang mga buhay ninyo? Sa mga buhay ng mga taong ito na nasa Bible? Yeah. Alam niyo po, si Samaritan Woman, siya ang topic natin ngayong araw na to. Alam niyo yun? Yeah. Samaritan Woman ang topic natin ngayong araw na ito. Alam niyo yung mirage? Nakapunta na kayo sa disyerto? Oo, pumunta na kayo eh. O sa kalsadang mainit. Minsan naglalakbay kayo, di ba? O kaya sa sasakyan, tapos yung mainit yung biyahe, tanghaling tapat. Nakita niyo parang may tubig sa dulo, parang ganyan. Mirage. Mirage ang tawag dyan. Hindi ko rin alam ang tawag dyan, ngayon ko lang din nalaman. Kaya huwag na kayo mahiya, palipago tayo. Mirage pala tawag dyan. Imagine ninyo, nasa disyerto kayo. Nag-imagine na sila. 3 araw na kayo sa disyerto at hindi pa kayo nakakainom ng tubig. Hindi uhaw na uhaw kayo, di ba? Tapos, nakita niyo to mirage. Pero itong mirage, makikita niyo lang pag malayo. Nakita niyo siya. 3 araw na kayo nasa disyerto. Tapos, konti na lang yung lakas niyo. So, ang gagawin niyo is, uubusin niyo yung lakas niyo, pupuntahan niyo yung tubig na yan. Gagapang, tatakbo, lalakad, lahat gagawin nyo kasi para sa inyo, importante makainom ng tubig. Pero pagdating ninyo doon, naglaho parang hula. Mirage lang pala. Nangyayari yan, may scientific explanation yan. Kaya pag nakita ninyo yan, huwag kayo magtabi-tabi po. Kasi scientific yan. Normal lang yan. Okay? Hindi kayo manunulo pag may nakita kayo ganyan. Normal yan. So, kasi may scientific explanation yan. Yung dahil daw sa init, umaangat yung init, tapos nasa atmosphere na yung init, tapos pag nag-reflect yung araw, ang nire-reflect niya is yung ulap. Kaya ang nakita natin sa malayo, parang basa. Dahil sa reflection ng ulap yun. Ang tao, tayo ay may God-given thirst sa puso natin. Tayo ay, nung kriniit tayo ng Panginoon, there's something sa puso natin na nilagay niya. Nung hiningahan tayo ng Panginoon, nilagay niya part of Him sa buhay natin, sa atin. But because of sin, nawala yun. Pero deep inside, meron pa rin yun. May vacuum. May vacuum doon na parang may kulang. Parang may kulang. Ang sinasabi ng mirage na to is, pwede tayong humabol. Chase after things na akala natin is makakapagpanaw ng uhaw natin. Makakasatisfy ng uhaw natin. Yun pala is, illusion lang pala siya. So, ganun din sa buhay natin. Baka hindi natin alam na yung uhaw natin is naghahabol tayo ng something na illusion lang pala. Nakakala natin makakasatisfy sa atin. So, ngayong hapon, pag-uusapan natin ang buhay ng isang babaeng taga-Samar. Tinong taga-Samar dito. O Samaritan na rin kayo. Yeah, wala siyang pangalan. Alam lang natin kung saan siya nakatira sa Samar. May taga-Samar ba? Matawag kayo. Yeah. So, wala siyang pangalan, pero napaka-importante ng buhay niya. Kasi alam nyo, sa storya na ito, pinuntahan siya ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo muna ang unang pumunta sa kanya. So, ganun siya ka-importante. Pero si Paul, hindi siya pinakalanan. Pero sa mata ng Panginoon, mahalaga itong babaeng ito. Ang ating sermon statement ngayon is, ayan, naglakong tubig na, naging ilusyon. Sana hindi tayo ganun, ano? Ang ating sermon statement is, summary statement, only Jesus can satisfy the deepest ba yan? Only Jesus can satisfy the deepest longing of the human heart and transform those who come to Him. Kita ninyo, meron siyang sequence. Yung meron tayong thirst, but only Jesus can satisfy yung thirst na yon. And hindi lang niya tayo
sinasatisfy, binabago din ang buhay natin. At meron tayong tatlong sermon outline para malaman kung paano gagawin ni Yesu Cristo yung pagka-transform na yun sa buhay natin. Una-una is, Jesus meets us in our thirst. Tapos Jesus exposes our empty wells to heal us. And then Jesus transforms thirsty people into witnesses. Alam niyo po, every broken heart is a thirsty heart. Sinong broken-hearted dito? Lahat tayo broken. Lahat tayo, nung nagkaroon ng kasalanan dito sa lupa, we became broken. And that brokenness leaves us thirsty. Uhaw tayo. Saan tayo uhaw usually? Sa pagmamahal. Sino uhaw sa pagmamahal dito? Sa acceptance. We want people to accept us. Security. Diba? Gusto natin secure tayo. Gusto natin may tumatanggap sa atin, hindi tayo nire-reject. Significance. Gusto natin may meaning ang buhay natin. Kaya kung ano na lang ginagawa natin, di ba? Para akala natin yun yung sagot. Para maibsan yung pagkauhaw natin. Validation. We want people to validate us. Ang ganda na ngayon. Uy, tama yung sinabi mo. We want positive things to be told about us. Yun ang gusto natin. We want success, achievements, at saka yung peace. Peace, gusto natin yun. Pero, ang katotohanan is, only Jesus can satisfy our thirst because He was the one who created us. Only our Maker can create us because we were created in His image and in His likeness. Pero ang problema ng tao, instead of running to God, tayo ay pumupunta sa ibang source ng water. Katulad niyan, butas na puso, broken heart. Kahit anong buhos natin, achievement, ilang beses ka na siguro nag-aral, ilang boyfriend, magkano na yung pera mo, yaman-yaman mo na siguro, pero hindi ka pa rin masaya. Butas ang puso natin. Kasi broken. Only Lord, the Lord Jesus Christ can satisfy our longing. Alam ng Diyos na hindi natin kaya tulungan ang sarili natin. Meron ba dito mga pagsabi, kaya ko tulungan ang sarili ko? Kaya ang Panginoon ang gumawa ng first move to meet us in our spiritual thirst. Kaya nga ating first sermon point is, Jesus meets us in our thirst. Basahin natin. Bago natin basahin yung Bible verse pala, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Lord, dahil kasama ka namin ngayon. Nandito ka, Panginoon, Lord, nangungusap ka sa amin. Tinutulungan mo kami, Panginoon, para unawain ang salita mo. Buksan mo po ang puso namin, Panginoon. Ikaw naman yung katigasan ng aming puso, Lord, o yung mga mindset, Lord, na akala namin tama. Panginoon, I pray na i-break mo ito, Panginoon, Lord. Para katotohanan mo lamang, Panginoon, Lord, ay siyang manatili sa aming isipan. Because, Lord, only your truth can change us and transform us, Father. So, Lord, we commit this day to you, this time to you, Panginoon, Lord, sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, would you anoint me and anoint my brothers and sisters as I speak and as we listen to you, Lord Jesus Christ. We pray, Lord God, that you will minister to us. Protect our time together, Lord God, with you, and cover us, O God, with the blood of Jesus, and hide us under the shadow of your wings. In Jesus' name we pray. Amen. So ito yung storya ng Samaritan woman. Ang passage natin is John 4:1-42, pero there will be some verses na lalagpasan natin kasi another sermon topic yun. Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3. Nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kaysa Juan, at marami na ang nabautismahan niya, kahit na hindi mismo si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Okay, stop muna tayo dyan. So, Jesus, galing nasa Judea siya, so pupunta siya ng Galilee, kailangan niya umalis. Kasi, medyo sumisikat na ang Panginoon Jesucristo noon. So, marami na siyang followers, and konting panahon na lang magkakaroon na sila ng inkwentro ng mga Pariseo.
Pero alam ng Panginoon na this is not the time yet to have an encounter with the Pharisees. So tuloy natin ang pagbasa. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseyo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilee. Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Kailangan. Ulit. Kailangan. May kailangan. Sabi niya kailangan. Kailangan niyang dumaan sa Samaria. Itong verse na to, ang suggestion nito is, hindi lang ito, kailangan niyang dumaan. Kasi walang ibang daanan. Ito ay intentional na kailangan niyang dumaan. Ito yung sinasuggest niya. So ito ay pinagplanuhan ng Panginoon na doon siya dadaan. Okay, next verse. Nang dumadaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tumuloy naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Tanghaling tapat. Anong oras? 12. Boy, tanghaling tapat, 12. Very good. Tanghaling tapat. Sobrang init, di ba? Okay. Basahin natin yung next. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga Samaria para makumigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pwede bang makiinom?" Sumagot ang babae, "Kayo po ay isang Hudyo at ako ay Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikinom sa akin?" Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Okay. Anong oras? Basahin natin tanghaling tapat. Ang naka-highlight din dito is, ako ay isang Samaritano. Samaritan at babae. Tanghaling tapat, Samaritano at babae. Let me show you yung map ng Israel. Nakikita niyo may kulay, yan ay Israel. Ito yung map ng Israel at that time ni Jesus Christ. Pero before that, sabi ni Jesus, pupunta siya sa Judea, papuntang Galilee. Nakita niyo yung gitna ni Samaria. So, kailangan niya daw dumaan sa Samaria. Pero sabi kanina, di ba, sa binasa natin, hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Bakit kaya? Ito yung history. Noong panahon ni King David at ng King Solomon, hindi, lahat yan is Israel. Noong panahon na, ang central worship node is nasa Judea. Ang Judea, ang capital is Jerusalem. So yung temple is nasa Judea. Pero, after namatay ni King Solomon, yung anak niya, because sa mga pagkakamali niya sa buhay, nahati ang Kingdom of Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Judea, yun lang ang Southern Kingdom. Samaria pataas, yun ay Northern Kingdom. Ang capital ng Samaria is Israel. Capital ng Israel sa taas is Samaria. Ang capital ng Southern Kingdom is Jerusalem. Dahil ang mga taga-Northern Kingdom, hindi na sila makapunta sa Judea. Andun yung central of worship. Nag-open sila ng place of worship sa Samaria. Sa Mount Gerizim. Mababasa natin mamaya yun. Sa Mount Gerizim. So doon na sila pumupunta para mag-worship. Ang nangyari, ang mga Assyrians, nilusog nila Israel, at dinala nila yung most of the Israelites, most of the Jews, tinanggal nila sa Israel at dinala nila sa mga lugar na nasakop na nila. Ang nangyari, yung mga nasa ibang lugar na na-exile sila, nakapag-intermarriage sila dun sa mga Gentiles. Yung mga natira naman sa Israel, dahil dinala rin doon ng mga Assyrians, yung mga Gentiles, so nakipag-intermarry din sila. So yung mga anak nila, hindi pure Jews. So ang tawag sa kanila ay Samaritans. So yun po ang origin ng mga Samaritans. Pero hindi sila nakikitungo sa bawat isa. Kasi ang sabi ng mga Jews doon sa Judea, hindi sila tunay
ng mga Jews, half-breed lang sila. Kasi pag nag-worship sila, yung law ni Moses, dinadagdagan nila ng mga pagan worship. Kasi yung mga napangasawa nila is mga pagano. So hindi sila pure. That's why they hate each other. So ang ginagawa, pag ang Jew ay pupunta sa Galilee, imbis na dumiretso sa Samaria, nakikita niyo River Jordan sa tabi ng Perea. Sa katabi niya, andyan yung River Jordan. So, imbes na diretso sila, maglolongkat sila, dadaan sila sa River Jordan, tapos babalik ulit sa mainland, papuntang Galilee. So, para sa kanila, mas okay yun, kaysa madungisan ako, kaysa maging ma-defile ako. So, ganun sila kagalit sa isa't isa. Marumi ang tingin ng mga Jews sa mga Samaritan. Pero ang Panginoong Jesus, He intentionally went through Samaria to meet the Samaritan woman. Dahil may purpose siya. Sabi dyan, no, habang nakaupo siya, habang nakaupo si Jesus, di ba? Dumating itong Samaritan woman. Ang sabi niya is, isa akong Samaritano, alam na natin, di ba, na ayaw nila sa mga Samaritan. Isa akong babae. You know what Jesus did? He broke lahat ng mga barriers, lahat ng mga hadlang para makaminister sa babae ito. Hindi katulad ng ibang Hudyo, iniiwasan, pero si Jesus, hindi niya iniwasan, pinuntahan niya. Kahit Samaritano siya, hindi naging hadlang kay Jesucristo na kausapin itong babae ito. Ang isa pang break ni Jesus Christ na barrier is pagiging babae. Normally, sa Jewish culture, hindi sila nakikipag-usap sa babae sa kalsada, sa kalye. Lalo na ang mga rabbis. Kahit asawa nila, nila pwedeng kausapin, anak nila, o pamangkin nila, o pinsan nila, kapatid nila, basta babae. Kailangan, uwi sila ng bahay, doon sila mag-uusap. At sa mga striktong Jews, para sa kanila, sa sobrang strikto nila, pag may nakasalupo silang babae sa kalsada, pipikit nila yung mata nila. Pag naglalakad. O tapos, siyempre mababangga sila, madadapa. Kapag dating nila dun sa Galilee, ang dami ng sugat. Proud sila dun. Mas maraming sugat, mas okay. Mas malinis sila. Kasi, gusto nilang sabihin, hindi ako tumaan sa Samaria. Or, kahit nasa Jewish nation sila, nasa Judea sila, ganun din sila. Hindi pwedeng tumingin sa mga babae, hindi pwedeng makipag-usap sa mga babae. Gusto niyo maraming sugat. Next, ang babae isa siyang social outcast. Bakit natin nasabi yun? Anong oras siya nag-iigib? Alas 12 ng tanghali. Natry niyo na mag-iigib ng alas 12 ng tanghali. Sino nag-iigib ng alas 12 ng tanghali? Normally, nag-iigib ang mga kababaihan sa umaga, di ba? O kaya sa hapon. Tapos hindi sila mag-isa. Grupo yan. Grupo yung mga yan. Kaya, habang hindi ba katirikan ng araw, pero itong babae ito mag-isa siya. Nagtatago siya. So, tingnan niyo bakit kaya siya nagtatago. Pero ang Panginoong Jesucristo, alam niya, meron siyang foreknowledge, alam niya na itong babae ito may pinagtataguan. At siya pa nag-initiate ng conversation, pwede bang makiinom? Pero ang sagot ng Samaritan woman is, yun ang sagot. Sagot ni Jesus sa kanya is, kung alam mo lang ang pinagkaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Naintindihan kaya yun ng babae. Pero ang sinasabi ng Panginoon is, gusto niya i-reveal sa babae ito na ako ang living water. Ako yung tubig na nagbibigay buhay. Kung alam mo lang ang pinagkaloob ng Diyos, kung sino ang nakikiinom sa iyo. Ang sinasabi ni Jesus, kung kilala mo lang sana ako, imbis na ako humingi ng tubig sa iyo, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin. So, Jesus Christ is slowly introducing kung sino siya. Ang ginamit ng Panginoon yung kanyang natural thirst, di ba? Nauuhaw ang Panginoon. Totoo naman nauuhaw ang Panginoon kasi at that time, he was pure man and pure God. So, pinapakita rin dito ni John
yung humanity ni Yesu Cristo. Kaya pag nauuhaw kayo, nauuhaw din ng Panginoon. So pag nasasaktan kayo, sasaktan din ng Panginoon. Lahat ng pain na naranasan natin, naranasan din yan ng Panginoon. Pinapakita ng Panginoon na yung natural thirst, gusto na ipakita sa Samaritan woman na meron siyang spiritual thirst by using yung kanyang natural thirst. Pero ang anong reply ng Samaritan woman, sabi niya is, malalim po ang balon at wala kayong pag-igib. Parang out of this world, no, yung sagot niya. Saan po kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa po ba kayo sa ating ninuno na si Jacob na humukay ng balong ito? Siya at ang mga anak niya, pati ang mga hayop niya, ay dito umiinom ng araw. So yung well na yon, Jacob's well yon. So si Jacob ang naggumawa ng well na yon. Ito ang Jacob's well. Buhay pa siya hanggang ngayon. Nung kinantag po ng Panginoon ang Samaritan woman, 2,000 years old na itong well na ito. So, kailan dumating si Jesus pinanganak? 2,000 years ago, di ba? So, 4,000 years old na itong well na ito. Matibay. Di ba? Matibay ang well na to. Ni-research ko gumagana pa to. Meron pa rin tubig sa ilalim na natural water na lumalabas dyan. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag uminom ka sa tubig na ito is, ikaw ay mauuhaw ulit. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Kasi sabi ng Panginoon, oo, gawa nga yan ni Jacob. Matibay yan. Maraming contribution si Jacob sa mga Jews. Pero, itong tubig sa balon na gawa ni Jacob, hindi ito makakapag-satisfy. Pansinin mo, nakailang balik ka na rito. Araw-araw kang bumabalik. At hindi lang ikaw bumabalik, yung taong bayan bumabalik din. So kung nakakasatisfy itong balon na ito, bakit ka bumabalik? Alas 12 pa bumabalik mo. So sabi kasi ng Panginoon, everyone who drinks this water will be thirsty again. Ano ba yung mga wells o yung mga balon na hinahabol natin? Ito mga example lang. Relationships, success, money, entertainment, achievement, religion. Sabi natin kanina, acceptance. Ito yung mga balon, yung mga wells na pinagkukunan natin ng pagkauhaw natin. Pero sabi ni Jesus Christ, I am the only one who can satisfy your deepest needs and longing. Pero hindi alam na babae ng Samaritana na yun ang kailangan niya. Tayo ba alam din natin ang kailangan natin? Aware po ba tayo na kailangan natin sa Hesus Kristo? Kailangan natin ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Ito ay bukal na buhay, living water. Ang pagkaisip ng babae, kasi yung springing up of water is, meron talagang ganun na kind of spring sa Israel. Para siyang buhay na umaagos, tuloy-tuloy. Akala ng babae, somewhere around there lang. Kaya sabi niya, bigyan mo ko nun. Pero hindi niya na-gets. Jesus Christ was talking about Himself. Na ako ito, this water, this living water, ito ay buhay, ito ay may dynamic siya, meron siyang energy, ito ay nagmi-minister, hindi lang sa physical, ito ay nagmi-minister sa soul natin. Welling up to eternal life, ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng babae ay, tingnan natin, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umitim. Logical naman yung sagot niya, di ba? Kaya nga siya alas 12 nagigib para walang makakita sa kanya.
Pero hindi pa rin niya gets kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ang gusto niya lang is relief. Relief from shame without understanding kung na kailangan niya ang Panginoon. At marami sa atin ang ganun. Gusto lang natin ang comfort at blessing ng Panginoon. Pero yung pag sinabi ng come, ayaw natin lumapit. Pero we want yung comfort na ng presensya ng Lord, yung blessing niya. We want yung provision ng Panginoon. Well, when it comes to obedience, ayaw natin. Gusto lang natin yung kamay niya, pero yung buong pagkatao niya, ayaw natin. Pero ganun pa man is, hindi tinignan ng Panginoon, hindi siya tumigil doon, na itong babae ito, kahit ayaw niya isurrender ang buhay niya, pinaliwanag para sa kanya ng Panginoon. Ang sabi sa Bible, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Sino sa atin ang nagsimula dito na sinisik na natin ang Panginoon? Wala naman sa atin na ganun eh. Pero kung naiisip ninyo noon na, ay nung nakilala ko ng Panginoon, parang may thirst, parang may hunger ako sa puso ko. Pero hindi nyo nilagay yan sa sarili ninyo. Ang Panginoon ang nagtanim yan sa mga puso ninyo. Nagkaroon kayo ng pagkauhaw na there's something missing. There's something that you want more. Pero hindi nyo alam kung ano. Hindi tayo yun. Ang Panginoon ang naglagay nun sa puso natin. Kaya sabi niya is, wala naman nagsisik sa Panginoon. Walang naghahanap sa Panginoon unless the Lord puts that hunger and thirst sa puso natin. Pero nakita ng Panginoon is, kung hahayaan niya lang tayo ng gano'n, nakikita niya na ikamamatay natin yun spiritually. We are already dead spiritually, pero ikapapahamak natin yun kung papabayaan tayo ng Panginoon. Kaya sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, hindi niya hinayaan yung mga empty wells natin ang kumuha ng satisfaction kasi alam niya ipapahamak tayo ng mga empty wells na yun. Hindi tayo masasatisfy doon. Kaya sa ating point 2, Jesus exposes our empty wells to heal us. So ngayon pinapakita ko siya ng ipakita ng Panginoon dahil hindi pa nagigets ng babae, ng Samaritano. So kailangan ipakita niya na kung ano yung mga empty wells para ngayon maunawaan niya na siguro. Tingnan na natin yung sagot ni Jesus after niya sabihin ng sabi ng babae, penny living water na sinasabi mo. Pero ito yung sagot ni Jesus. Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo na wala kang asawa dahil 5 na ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Saktan ba kayo? Hindi ko natatanungin kung sino may 5 asawa, siyempre. Pero it's simple na she's looking for something. 1, 2, 3, akala niya siguro, ito, makakasagot, itong lalaki ito ang makakasagot sa problema ko. Ito ang tatanggapin ako, ito mamahalin ako. Hindi ako sasaktan. Mali pala. Dahil gusto niya kunin yung satisfaction sa relationship na yun. Alam, nakita niya na hindi pala pwede. O try again. Try again. Try and try until you succeed. Sabi succeed. Hindi ko tayo magsasucceed. Kasi ang Panginoon na magbibigay sa atin ng success. Pero 5 times, no? 5 beses. Yung isa nga lang ang hirap eh, no? Uulit pa? Oh. Ano kayo umulit? Kaya pala umiiwas siya sa mga tao. Kinakahiya niya yung buhay niya. Siya mismo. Nahihiya siya sa sarili niya. Kung siya mismo, may hawak ng katawan niya, hiyang-hiya siya. Sa tingin niya, mga tao sa paligid niya na walang pakialam sa kanya is, kinakawaan siya. Kaya siya social outcast. Walang gustong sumama sa kanya, walang sino maging associated sa kanya. Siguro, walang gustong makipag-friend sa Facebook sa kanya. Wala siyang friend sa Facebook. She was trying to find happiness. Yun ang kanyang dahilan. Trying to feel. So yun yung kanyang well, yun yung kanyang balon na pinagkukunan niya ng satisfaction.
Ay ito, kulang kasi ako sa pagmamahal eh. So kailangan maraming magmahal sa akin. Wala akong pera, so kailangan, nung bata ako, wala akong pera. So kailangan ngayon kumita ako ng kumita. Pero na-realize niya na hindi pala makakasatisfy. Pero di ba parang si Jesus, parang ang tindi ni Jesus, magsalita parang masakit. Masakit ba magsalita si Jesus? Gusto ba niyang pahiyain ng babae? Sa tingin ko hindi. Ito ang gusto niyang mangyari. Gusto niya expose yung mga sugat sa kanyang puso. Gusto niya ipakita, kaya ka nagkakaganyan. Kasi may sugat ang puso mo. At gusto ko ipakita sa iyo na ako ang magpapagaling sa iyo. At gusto niya rin na yung sinful life niya, gusto niya i-confront yun. Hindi pwede. Ang sabi niya kasi penny, living water. Pero sabi ng Panginoon is, ibibigay ko, bago ko ibigay sa iyo, I want you to stop sinning. Stop sinning. Kasi hindi tayo pwede mamangka sa dalawang ilog. Hindi tayo pwede mamangka sa dalawang ilog. Pero yung conviction ng sin, hindi natin kaya yun. When we come in the presence of the Lord God, when we have an encounter with the Lord Jesus Christ, mako-convict tayo. Kasalanan pala ito. So may mga bagay tayo dati, di ba, na ginagawa natin. Pero ngayon, akala natin tama, pero ngayon na-realize natin is, mali pala. Hindi pala yung kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, if you want to follow me, you have to leave your old sinful life. You have to stop drawing water from another well to relieve your wounds para pagalingin ang mga sugat mo. Ang sabi ng isang theologian si Henry Alford, this was the first step in answering the woman's request, give me this water. Before Jesus gave her the living water, He first helped her see her sin. This is the first work of the Holy Spirit to make people aware of their sin. Kasi imposible. Imposible na ang Holy God na encounter natin, pero hindi natin alam na nagkakasala tayo. It doesn't work that way. Pag totoong na-encounter natin, Panginoon, may conviction. Ay, mali pala yun. Kaya hindi pwedeng sabihin, follow your heart. No? Hindi pwedeng sabihin, wala nang masasaktan eh. Deserve ko yun eh. Di ba, deserve? Sabi sa Bible, the heart is deceitful. Tuso ang puso natin. Kaya hindi natin pwedeng sundin ang puso natin. Kaya nga puro sugat nga tayo eh. Susundin mo yung puso ko, sugat nga eh. Siguro marami na pa tayong dahilan na gano'n, no? Hindi ako pinasahod last month. Hindi ko bibigay sukli. Di ba? Hindi ko bibigay sukli kasi di niya ako pinasahod. Let God take care of that. Let God take care of that. Alam mo, yung bringing out of sin, komportable ba siya? Hindi siya komportable, di ba? Masakit siya. So, ang ginawa ng babae is, dinivert niya yung attention ng usapan nila. Ang sabi niya, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place we must worship is in Jerusalem. Tapos ang sagot ni Jesus sa kanya, woman, biglang nag-English, no? Biglang nag-English yung first. Kasi parang mas maganda ang daanan to in English kasi may sinabi ang Panginoon dito eh. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. For salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and the worshipers must worship in spirit and in truth. Nag-gets natin. Explain natin dun. Hindi rin nag-gets ng babae, ng Samaritano. Pero sinasabi ng Panginoon dito is, to worship God in spirit. So a person, para sa babae, no, mountain, dito ako, sa Samaritano ako, dito ako mag-worship. Dito sa place of worship. Kayo mga Hudyo, doon kayo. Sa Judea kayo mag-worship.
Pero ang gusto ipakita ng Panginoon sa kanya is, God is not confined in a place. Sabihin, pag wala ka sa temple, wala din. Wala ang Panginoon, nandun ka lang dapat sa temple. Kasi andun lang yung Panginoon. Hindi yun ang gusto pakita sa kanya ng Panginoon. Ang gusto ko ipakita lang sa kanya ng Panginoon is, when you receive the Lord Jesus Christ, His presence, His Spirit lives in you. So you become the temple of the Holy Spirit. Nasa iyo na ang Panginoon. Although we come together here, we have this place to worship, lugar to, location to, pero God lives in each and every one of us. We are the temple of the Holy Spirit. So ang gusto na Samaritana ng babae is, doon pa rin, location. Pero ibig sabihin ng location na yun is, kailangan gawin pa rin yung mga external work, mga rituals, kailangan pa rin gawin. Pero sabi ni Jesus, hindi mo na kailangan gawin yan. You just have to receive me. Drink the living water. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, God is a spirit. God is a spirit. To worship God in spirit. Tayo mga tao, when we became believers, when we became born again, it was the Holy Spirit who did that work in us. The Holy Spirit gave us new birth. Hindi ito natural, spiritual ang nangyari sa atin. Kaya dapat lang, we worship God in spirit. At ibig sabihin din nun, dahil nananahan sa atin ang Holy Spirit, we have to abide, we have to walk in step with the Spirit and be sensitive doon sa mga pinapagawa ng Holy Spirit sa atin. And ang Spirit din natin, ang nakakonect sa Panginoon. That born again Spirit, the new birth, Spirit to Spirit. That's why, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, we cannot connect with God. Naalala nyo, napapansin nyo noon? Parang ang layo ng Panginoon kasi Spirit to Spirit. Kung patay ang Spirit mo, you cannot connect with the living God. You have to be born again. Ang born again is hindi siya religion. It's a condition ng mga Spirito natin. Dati tayong patay, but because of the Holy Spirit, He gave us new life, new birth. And then to worship in truth, God's Word is the truth. We come to God on the basis of the Bible. The final authority, the whole counsel of the Bible, lahat ng sinasabi ng Bible, yun ang authority natin. Hindi ang karanasan natin, hindi ang pakiramdam natin, hindi opinion ng ibang tao. We go back to the Word of God. Sabi sa John 17:17, sanctify them in your truth. Your word is truth. We must worship God in truth. Sa katotohanan ng kanyang salita. Alam niyo po ang Biblia, ang salita ng Diyos, para siyang salamin. Sabi, sanctify them in your truth. Sanctify is nililinis. The more we look at the Word of God, the more na nakikita natin yung dumi natin. Kaya tayo nililinis ng salita ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, to worship Him in spirit and in truth. Yun ang ating standard. Hindi ang tradisyon natin, hindi mga theories, hindi mga Big Bang theory, hindi yung mga nagsasabi na tayo sa unggoy. Tayo ay create ng Panginoon. Baka may unggoy. Walang unggoy. Walang unggoy. Tayo ay hindi galing sa unggoy. Sabi ng Bible na tayo ay create ng Panginoon. Ang sagot ng Heso Kristo sa kanya, ng babae sa kanya. The woman said, I know that the Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Ako ang Messiah. Ako ang the living water. Nung sinabi niya yun, there's a life-changing revelation para sa babae. Para sa Samaritana. And it takes the power of the Holy Spirit to open our eyes para buksan ang mata natin. Hindi natin alam yan dati. Alam ba ng Samaritana kanina bago siya nagigib? Hindi, di ba? Pero after talking to Jesus, her eyes were open. Nalaman niya na ang kausap niya ay ang Savior of the world. Siguro tinatanong ng babae, no? Sino ba ako? Sino ba ako para puntahan mo ako dito, Kristo?
Ang layo ng pinanggalingan mo, pwede mga akong iwasan eh. Pinagdidirihan na ako eh. Sino ba ako para ipakilala sarili mo sa akin? Alam mo ang buhay ko. Alam mo na marumi ako. Marumi ang buhay ko. And yet, you chose to love me anyway. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Walang sino man makapagsabi sa atin na malinis tayo na hindi natin kailangan ng Panginoon. God knows anong laman ng isip natin, anong laman ng puso natin. And yet, He chose to love us anyway. Ino-offer niya yung sarili niya sa atin. Living water. Living water. Kaya buti talaga ng ating Panginoon. Pwede naman niya tayo pabayaan, di ba? Pero ang ginawa niya is, ang ginawa ng Panginoon is, He met us in our thirst, He exposed our empty wells, and finally, sa point 3, Jesus transforms thirsty people into witnesses. Di ba hindi pwedeng sarilinin, no? Basahin natin. Iniwan ng babae ang kanyang panga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Halik kayo, ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaaring siya na nga ang Kristo." Kaya pinuntahan ng mga tao si Jesus. Yung sinabi niyang, maaaring siya na nga ang Kristo. Napakababaw ng translation. But ang ibig sabihin nito is, I found the Christ. I met Jesus Christ. Sabi niya, iniwan ng babae ang kanyang panga. Ang dating sisidlan ng kanyang tubig, na araw-araw niyang bitbit, papunta, pabalik, araw-araw, nauubusan, bukas babalik ulit. Iniwan niya. Ganun ka-importante sa kanya yun, di ba? Kasi kahit wala na siya mukha ipakita, lalabas at lalabas pa rin siya ng bahay para makikip. Ibig sabihin, importante sa kanya yun. Pero ito, importanteng bagay nito, iniwan niya. Ayaw ko na to. Ito yung isang simbolo ng pagtalikod sa makamundong paraan para pawiin ang kanyang buhay. Ganon din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. When the Holy Spirit convicts us, tinuturuan niya tayo na iwan ang dating paraan ng pamumuhay na akala natin is makakasatisfy sa buhay natin. Jesus, the living water, satisfied her deepest longings and desires. Hindi niya na kailangan ng 5 asawa. Hindi ko rin tatanungin kung sino talaga yung 5 asawa dito. Hindi niya kailangan ng 5 asawa para maramdaman niya na accepted siya. Hindi niya kailangan ng sino man tao na magsasabi, o kailangan bilhin mo yung pagmamahal ko. Hindi niya kailangan nun. Ang kailangan niya lang ay si Jesus Cristo. Iniwan niya ang dating makasalanang buhay, bagong nilalang na siya ngayon. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sinuman na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya ng Panginoon. It is the supernatural work of the Holy Spirit sa buhay natin. Hindi tayo pwede magpanggap. We have to encounter the Lord Jesus Christ. Kasi pag napanggap tayo, bukas magkikita tayo sa balon. Mag-iigib ulit tayo kasi hindi natin pwede i-fake ang encounter natin sa Panginoon. Dahil may pagbabago, there will be transformation sa buhay ng taong nakakilala sa Panginoon. Ang naramdaman niya is overflowing joy na hindi niya makontain. Sino ba dito na hanggang ngayon is naaalala niyo pa rin nakilala niyo ang Panginoon? Sobrang saya ninyo. Hindi siya pwede itago. Kailangan ipagsabi, kailangan ipagkalat ang ginawa ng Panginoon. Naalala ko na nung nakilala ko ng Panginoon, nasa bus ako. Sinishare ko siya sa, may kusap ko sa phone, sinishare ko siya nasa bus ako. Hindi ko alam, nalakas pala ng boses ko. Ang mga tao nakatingin sa akin, pero wala akong pakialam. Sobrang saya ko, walang makakapigil sa dakdak ng dakdak tungkol sa Panginoon. Ganun, overflowing in joy. Umaapaw siya, katulad ng bukal. Umaapaw. Hindi na uubos, apaw na ng apaw. At pumunta siya sa bayan, di ba? Ang sabi is, she's no longer ashamed of her past. Alam ng mga tao kung anong buhay niya eh. Pero pumunta siya, hindi niya inisip kung mapapahiya siya. Dahil secure na siya sa Panginoon eh. I'm no longer ashamed of my past. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya is from shame to share because of the love of Jesus.
Amen? Amen. Napakasarap. Di ba ng pagmamahal ng Panginoon? Tingnan natin ang response sa mga taong bayan. Maraming Samaritano sa bayang iyon kung sumampalataya kay Jesus. Dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Di ba alam ni Jesus lahat ng ginawa niya? Pero sabi natin, in spite of that, kahit alam ni Jesus, minahal tayo ni Jesus. Kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila. At natili nga siya sa kanila ng 2 araw. 2 araw pa yung ibang Diyos nga di ba may iwas nga. Si Jesus Christ nagstay pa, nakitulog pa doon. Di ba itong mga tao na iniiwasan, pinandidirihan. Pero ang Panginoon, tinabihan sila. Kinausap, in-embrace sila ng Panginoon. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Alam niyo, ang pagmamahal ng Panginoon, siya ang natatransform sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon, hindi natin kayang pigilin, hindi natin kayang hindihan. Well, once you are touched by the love of God, you are not the same person anymore. You are changed forever. Amen. Dahil sa pag-aaral niya, marami pa sa kanila ang sumampalataya. Sinabi ng mga tao sa babae, sumasampalataya ka na ngayon, hindi lang dahil sa sinabi mo sa amin ang tungkol sa Kanya, kundi dahil sa narinig namin mismo sa Kanya at alam namin siya ang tagapagligtas ng mundo. So ginamit ng Panginoon yung testimony ng babae. Pero after that, yung mga Samaritano, sila na mismo nag-seek sa Panginoon. Sila na mismo gumawa ng hakbang para makilala nila ang Panginoon. Para mas makilala pa nila ang Panginoon. Yung nakakatuwa dun, no? Yung sinasabi ng babae, sinabi niya, ito yung taong ito, na he told me that all I ever did. My weaknesses, my mistakes in life, all my failings, all my sins, at kahit ganun pa man, minahal pa rin niya ako. Alam niyo po tayo, we sometimes fear na pag may nakaalam ng mga kasalanan natin, pag may nakaalam ng kahinaan natin, natatakot tayo. Baka hindi na tayo mahalin. Pero wala tayong maitatago sa Lord. Alam niya na mahina tayo. Alam niya na kung ano yung fears natin. Alam niya na kung ano yung saan tayo nadapa. Alam niya na yun. So huwag na tayong mahiya. Lumapit na tayo sa Panginoon. Because in spite of that, God still loves you. The woman came to the well searching for ordinary water. Ordinary tubig lang. Natural thirst lang ang gusto niya maibsan. Pero nung umalis siya, she left with eternal life. She came carrying shame. She left carrying hope. She came empty, but she left overflowing. Paano natin i-apply? Paano natin i-apply sila? Paano natin i-apply itong natutunan natin habang ito? Unang-una is identify your well and leave your water jar. Baka malito kayo, well, ito yung worldly way of quenching our thirst. Tayo may dalang jars, doon tayo nag-iigib sa kaparaanan ng mundo. Pero ang sinasabi is, ano ba yun? Ano ba isang bagay na yun na gustong-gusto mo? Laging igibin. Katulad ng Samaritan woman, iwan mo na. Iwan mo na ang mga jars na yan. Empty yan. Hindi yan makaka-quench ng thirst mo. And then drink from the living water daily. Drink. Invite someone to meet Jesus. Kailangan din natin i-share ang Panginoon. Alam niyo po ang ginawa ng Samaritan woman is, may action siyang ginawa. She accepted. She drank. Yung pag-drink is an action of faith. Yung pag-inom is to receive. So hindi tayo mabubusog, hindi tayo makakainom ng living water kung nandyan lang siya sa lamesa. Kailangan natin inumin. And that is faith. Yun po ang kailangan natin. May we call on the worship team. Para sa ating conclusion, if anyone thirst, si Jesus ang nagsasalita rito. Kung sino man sa inyo nauuhaw,
let him come to me and drink. So may invitation si Jesus Christ. Una kung uhaw ka, lumapit ka, I'm calling you, come and drink. Hindi ka lang lalapit, you have to drink. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Alam niyo po man hapon, inaanyayahan tayo ng Diyos to respond sa narinig natin mensahe na ito. Alam niyo po yung Samaritan. Okay. Alam niyo po ang Samaritan woman, tayo yun eh. Whether lalaki ka, babae ka, Samaritan woman ka. It represents you. Ang Samaritan woman spiritually. So narinig natin ngayong hapon ito, no? Ang mensahe. So every time we hear the word of God, kailangan natin mag-respond. So God is inviting us to respond sa message na narinig natin. May dalawang group of people na gusto natin mag-respond ngayong hapon ito. Mag-respond tayo. Una, but first, may tanong ako. How can we receive the living water kung may higit tayo nakahawak sa ating mga empty jars? Bago ko itawagin, let's reflect on this. Paano tayo makaka-receive ng living water kung napakahigpit? Kung komportable tayo nakahawak dun sa mga empty jars natin? Ang sabi ni Jesus, I am the living water and I'm offering myself to you. Sabi niya, come to me. May gagawin tayo. So sa dalawang grupo na gusto natin mag-respond ngayong hapon ito, unang-una is, if you want to drink the living water, kung gusto mong tanggapin si Jesucristo, ikaw ay spiritually thirsty, at marami ka lang nasubok at kaparaanan para ma-fulfill, para masatisfy ka, pero wala pa rin. Jesus is inviting you to come. Come and drink the living water. Kailangan natin uminom to receive Jesus Christ. Kung kayo itong grupo ito, dito kayo tumayo, and the leaders will pray for you. Can we invite the leaders to come and help sa pag-pray? Huwag po kayo mahihiya. Konti lang tayo ngayon, nandito ang Panginoon. Very intimate ang presensya ng Panginoon ngayong hapon ito. Very personal ang gagawin niya sa atin. So I'm inviting you, if you want to drink, if hindi nyo pa naranasan uminom ng living water, kahit matagal na kayo dito sa Bartley, at hindi nyo pa talaga binibigay ang buhay ninyo sa Panginoon, gusto nyo lang relief lang, pero not really drinking, now is the time. Ito na yung oras para gawin natin yun. God, Jesus is inviting you. So you want to receive Jesus, dito po kayo, tatayo. The leaders will pray for you. Ang pangalawang grupo naman is, for those who are spiritually dry. Siguro sobrang busy natin sa ministries, sa buhay, sa problema. Ang problema nakakatayo din ang spirito natin. If you want to be prayed for, you want to refill again yung tank natin, I'm also inviting you to come here in front. Dito naman kayo sa right side. Jesus is inviting you to come. At kung kayo ay medyo malayo na sa Panginoon, come pa rin ang invitation ng Lord. Come back. Ang sabi ng Panginoon, keep on drinking the living water. So we will sing our response song. Ulitin ko, as we sing the response song, I invite you to come forward to be prayed for. If you want to receive the Lord Jesus Christ, kahit patagal na kayo sa Bartley, pero you haven't made that decision yet, the leaders will pray for you here. Tapos if you want to be refilled again, you want to be nourished again, you want to drink again, if you are spiritually dry, dito naman po tayo sa kayo. The leaders will pray for you. Wag po natin i-miss itong opportunity nito. Dahil hindi natin alam kung kailan ulit gagawin ng Panginoon ito. So let us stand up and let us sing. Lost you. Never let me go. Let it all
You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are hold me close to you. Close to you. Never let me go. I lay it all down again. You say that I'm your friend. Yes, Jesus, you are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. Just to feel the warmth of your embrace. Help us find a way. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want, Lord. We're thirsty for you. You're all I want. We're thirsty and hunger for you. I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever need. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Jesus, help me know you are near. Yes, Lord. Lord, you are here. We are ministering, Lord, sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, Lord. Lord, salamat sa salita mo. Na-remind kami, Panginoon, Lord, that you are the living water. Salamat, Lord, dahil ikaw ang nagpapawi ng aming mga uhaw, Panginoon, Lord. Mga uhaw, Lord, na hindi namin kaya i-quench, Panginoon, Lord. Hindi namin kaya satisfy ang mga sarili namin, kundi ikaw lamang, Lord Jesus Christ, the living water. If we have you, Jesus, we have everything. Lord, narinig mo rin po, Panginoon, Lord God, ang puso ng mga kapatiran ko, Panginoon, Lord God, who are spiritually dry. Maybe, Lord God,
Hindi lang sila nag-forward, Panginoon, but you know them, Lord. Katulad ng Samaritano, Panginoon, Lord, alam mo everything about her. You know everything about us also, Panginoon, Lord. Kaya, Lord God, kami ay lumalapit sa iyo. Sa invitation mo na, come. Come. Lord, we are coming to you. We want you, Lord Jesus Christ. Only you can satisfy us, Abba Father. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, Lord God. Kung kami nagtiwala, Lord God, sa aming mga kalakasan, Panginoon, Lord. Sa mga karunungan namin, sa mga inaakala namin, Lord God, na tunay na magbibigay sa amin ng kaligayahan, Panginoon, Lord. But Lord, those are just illusions, Panginoon. Katulad ng mirage na nalaman namin kanina, Panginoon. Those are illusions, Panginoon. And most of the times, Panginoon, Lord, ang paghahabol namin sa mga bagay na ito, Lord, lalo pang nakakasira sa amin, Panginoon, Lord. Lord, forgive us, Father. But Lord, salamat because you know our feelings, you know our mistakes, and despite of that, Lord Jesus, you still love us, Father. Oh, Lord Jesus, where can we find that kind of love? Only from you, Lord Jesus Christ. Really, hindi may paliwanag na pagmamahal, Panginoon Lord, na sa iyo lamang makukuha, Panginoon Lord God. And yet, most of the time, naayawan namin, Lord God. So we ask for forgiveness, Panginoon Lord God. Kahit na naranasan ka na namin, Lord, we have tasted and seen your goodness and your love, O God. But sometimes, Panginoon, sa hamon ng buhay, lumalayo kami sa iyo. Nahihirapan kami, Panginoon Lord. Ang nangyayari, Lord, kami nagiging spiritually dry, Panginoon Lord. So Lord, we come before you. Kami ang humihingi ng tawad, Panginoon Lord God. And we try to satisfy ourselves, Lord, apart from you. Only you, Lord Jesus Christ, can satisfy us, Father. Only you, Lord Jesus, can make us whole. Only you, Lord Jesus Christ, can heal our brokenness, our deep wounds, Lord Jesus Christ. So Lord, I pray, tulungan mo kami na itingin ang aming mga puso at mga mata sa iyo lamang, Jesucristo, Panginoon Lord. Ayaw namin madistract, Panginoon Lord God, sa hirap ng buhay, sa mga challenges ng buhay, sa mga temptations, Panginoon Lord God. Protect us, Lord God. Would you captivate our hearts, Lord? Para ikaw lang ang aming dinidesire. You are the only one that we long for, Lord Jesus Christ. We want you, O God. We want you. Fill us once again, Lord God. Fill us, Lord Jesus Christ. Fill this church, Lord God. Fill each and every one of us in this place right now. You are here, Lord Jesus. You are speaking to each and every one of us, Lord God. Opening our minds and our hearts, Lord. Revealing your love to us, Lord. Kung nakalimutan namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, Lord. Muli, Lord God, i-remind mo kami gaano kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord. Salamat, Lord God. We don't deserve that love. But you still love us anyway, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Father, Lord. We bless you, Lord God. We bless your holy name. Bless your people, Lord God. And as you are ministering to your people right now, you are speaking something sa kanila, Lord. May tinatanim kami, nilalagay ka sa puso nila, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Convicting us, O Lord God. You're convicting us of our sin and telling us, Lord, na isuko. Isuko itong mga wells na ito, Panginoon, Lord. Itong mga empty jars na ito. Iwan namin. Lord, kung meron man sa kalagitnaan namin ngayon, nahihirapan. Iwan ang mga empty jars. Kung meron man sa kalagitnaan namin, Panginoon, Lord, na mahigpit ang yakap kasi komportable, may nakikita. Lord, tulungan mo kami na magtiwala namin sa iyo. By faith, Lord God. Because you are the God who will never change. Lord, you are the well that will never run dry, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, Lord, na aagos na parang bukal na walang katapusan, Panginoon, Lord. You are the eternal God. You forever love your people, Panginoon. At hindi ka magsasawang tawagin kami pabalik sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord God. Only you satisfy us, Father. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Church, let's receive the benediction for today. May the God, our Father, in Christ, satisfy your deepest thirst with His love. May the Son, our Lord Christ, guide
our steps, your steps, as the source of the true and lasting living water. And may the Holy Spirit, our counselor, our seal of inheritance, empower all of us to be His bold witnesses to a thirsty world. Brothers and sisters, go in peace with the God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And all of us say, Amen.